the age of 4 years old, kasi medyo aware na ako sa sarili ko eh, na parang malambot ako, ah, ayoko ng baril, gusto ko ng ano, ng manika. Usually kapag dinadala ko sa palengke ng mama ko, talagang ang tinitignan kong mga laruan is yung mga manika talaga. I mean, yun po yung aking parang, alam na ng mama ko na parang napag-uusapan tuwing kainan na, bakit ganito ang hinawakan mo, ganyan, ganyan. So, doon na nag-start hanggang sa, yun na po, tawag dito, growing up, parang ang kasama ko lagi mga babae, tas yun po yung aking parang childhood memories. Tapos nahilig ako sa mga paper dolls. Nung bata kasi ako, hindi ko rin ini-expect na ano, na magta-transition ako ng ganito kasi only boy. I mean, yung time na yon, tatlo pa lang po kami, the only boy in the family. Tapos, tag dito, yung papa ko talaga dinadala ko sa bukid namin, ganyan. Tapos ako naman, game na game naman. Gusto kong pumunta, mamasyal sa bukid namin. Ako pa nga pinag-aalaga ng ano eh, ng yung panabong na manok ng papa ko. But still, andun pa rin yung ano eh, yung longingness ko. I mean, yung gusto kong yung mga laruan, ganyan. Hindi pa rin nawala sa akin yun. Mhm. Ayun Yeah, po. and yeah, I also want to ask you, Paige, kasi na-interview ko rin from a previous episode, but he was a more as a gay person. Oo. Sa early age pa lang, he also found out or already parang realized na he was attracted to the same sex. So, what about yung sa iyo? When did you find out na yung attraction mo is of the same gender at that time? Like at what age? At what age? Ano eh, as early as grade 3 po ako noon eh. Kasi may mga kalaro po ako noon sa school. Ano, nagkakaroon talaga ako ng crush. I mean, admiration sa same sex. Yung kalaro kong lalaki, gano'n. Classmate ko, na parang, nagkakaroon ako ng, ano, ng crush sa, ano niya, sa physical looks niya. Yung malinis, gwapo, gano'n po. Yun, grade 3 at early, ano, grade 3. Doon ko po Mm-hmm. na-realize na parang, okay, ito yung gusto kong, yung emotion na gusto kong ipakita sa aking Right. opposite, same-sex, ano, Mm-hmm. gender. Pero ever since Page, wala ka rin na-attract sa mga babae. I'm just Yung curious lang. attraction siguro more on, ano, tawag dito yung, ang ganda niya, ang tawag doon, parang, sana ganun din Admire ako. lang Ganun sa yun. beauty. Yes. Oo, Uh, yung about sa beauty, ganun. Yung parang, ay, gusto ko itong gawin. Gusto ko ganito yung itsura ng hair ko pagdating ng araw. Pagdating ng araw na parang, pwede na akong mag-out, pwede na akong magpahaba ng buhok. Ganun ang gusto kong gawin sa hair ko, ganun. Ganun ang gusto kong, ano, itsura ng katawan, ganun. Yung maputi, makinis. Doon po ako parang nagiging inspiration ko sila. More of that. Hindi talaga siya yung parang attraction. Pero meron akong ano, ang tawag dito, nung college talaga ako, parang siguro doon talaga ako parang na-attract talaga. Parang sa ibang ano eh, college siya eh, sa ano, Institute of Nursing. Gandang-ganda ako talaga sa kanya and parang, syempre 'di ba, sa sobrang ano mo, napasabi talaga ako na parang if ever napansinin ako nito, magpapakalalaki ako, parang something gano'n. Though, hindi talaga kasi yung time na yon yung crush kong yun na babae is ano yun eh, title holder siya, Miss Teen Pangasinan, which is parang napaka-elusive na hindi ka talaga mapapansin. So, binitawan ko na yung ganong ano, fantasy. So, parang, yun, yung may mga times na ganun talaga, yung ganun yung mga mm, thinking ko that time, nung college right. po ako. Yeah, nung college. Well, that's interesting, no, na despite ano, parang you still, parang na medyo na-attract ka pa rin may na-attraction ka pa rin sa babae. Even a bit, Yes, no? kasi parang ano yung, ano tawag dito, yung time na yun, yung parang yun yung gusto kong beauty talaga. Na Right. parang, okay, parang girlfriend material to. Which is hanggang fantasy lang. Kasi hindi naman talaga. Hindi ko na pinursue. Mm. Yun yung mga ano pala nung past phase ko lang. Right.
And then I want to ask you lang, Paige, since you were a kid hanggang yung sa pagkatapos na ng college and when you were working na. Of course, this was constantly nasa isipan mo, di ba, na you identify yourself as a female. Opo. And meron bang effect yan sa maybe you were, let's just say, parang medyo na-depressed ka at that time na ganun, growing up? Did it affect you mentally or emotionally in any way? Or parang you felt okay lang naman? Depressed, hindi naman sa depression siguro, like, kasi nung ano, talaga, aminin ko naman po, nung time na parang, yung growing up years ko, like, from, from elementary to high school to college, na-instill sa isip ko na parang, yung pagta-transition, that can wait. And, nag-focus talaga ako na parang to stabilize my, ano, my status in life. Na parang gusto ko, focus muna ako sa aking, ano, sa aking pag-aaral. Kasi yun na nga ang sinabi sa akin ng mama at papa ko na parang, alam mo walang problema sa gender mo, ganyan-ganyan. As long as makita ka namin na hindi ka pa kalat-kalat sa kalsada at makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi noong time na yun po, ang tawag dito parang, ayaw din nilang tawag dito yung, ang tawag doon, pabayaan kasi I was in the cream of the crop section. Nandun po ako sa ano na yun, parang, wag mong bibitawan yan kasi andyan ka na. I-maintain mo yung ganyang ah, dapat nasa section 1 ka from high ano first year high school to fourth year high school. So yun, parang sabi ko maganda naman yung maganda naman yung ano mithi ng mama ko, ng papa ko, ng parents ko na ayusin ko muna yung aking buhay, ayusin ko muna yung aking edukasyon. And when that ano tawag dito kung okay na, stable na yung ano ko buhay ko, then dun na pwede ka nang yung gusto mong gawin sa sarili mo, pwede mo nang gawin. And then, nung time na yun, nag-enjoy pa ako sa school life ko, sa teenage life ko. Though may mga ano na, may mga, ang tawag dito, may mga maliliit na girly things na, girly stuff ko na nangongolekta na ako ng, ang tawag dito, yung mga ipit-ipit, gano'n. Nangongolekta na ako ng mga yung mga tira-tira ng mama ko na lipstick, kinokolekta ko na din siya. Mga high school po ito ha. Kasi hindi pa uso yung mga lip tint that time So, mga lipstick pa. And then, yung mga lip gloss ng ate ko, hinihiram ko din. And then, yung mga makeup kit na, yung mga, ano, tira-tira ng ate ko na parang hindi niya na ginagamit. So, kinukuha ko na lang. Yung time na yun ang ginagamit ko ng patago. I mean, hindi ko naman siya inaano as, ano, pinatago ko siya. Pero may mga konting nilalagay-lagay na ako sa mata ko. Para yung hindi halata na makikita. Though hindi naman ako inaano, hindi ko pinagbabawalan na ganyan. Gusto pa rin nila mama ko na parang wag muna kasi hindi pa naman ano oras para sa na magdamit ng ganyan. So yun, nakontrol ako ng mga parents ko to focus on my studies, i-maintain ko yung mga grades ko. And wala akong regrets na sinunod ko sila kasi kung ano yung status ng buhay ko ngayon. Parang I owe them to them kasi hindi ako nawalan ng ano ng guidance. Yun kasi yung aking ano, may tinahak na ano, yun ang pinanghawakan ko yung mga payo ng aking mga magulang. So yun, parang I'm so thankful kasi hanggang ngayon, supportado pa rin. Hanggang ngayon, I mean, ngayon, kahit anong gawin ko sa buhay ko, like yung mga decisions ko sa buhay, basta well-informed naman sila, hindi naman nila, ano, ang tawag dito, hindi sila tututol. So yun, so far, ano, hindi ako naging ano kasi sobrang happy ng childhood ko hindi naparamdam sa akin ng aking circle of friends, ng aking family na ang tawag dito, yung pangit, yung pagiging ano, ganitong ano, gender. And siguro yung ano, yung emosyon na siguro, naiinggit ako somehow. I mean, sana ano, makapagpahaba na ako ng buhok, nakiinggit ako sa mga ate ko yung magtitiri-tirintas, gano'n. Pero nung time na yun kasi sobrang focus ako sa ACADS ko.
So, wala akong time mag-transition. Opo. Yeah, and nung minention mo na since high school, you were parang honor student ba? Parang sa top ka ng mga Ah, top na section? yes po. From Mhm. elementary hanggang Oh, nice. high school, nasa cream of the crop naman po ako. Though hindi ako Mhm. kasama sa honor roll ng high school na. Pero still, andun pa rin ako sa top nandun ako kasi out of 25 sections, kami yung parang pilot section ng school po namin. Mhm. Which is medyo yun, yung parang pahirapan po kasi doon. Sa school po namin kasi medyo big school yun sa Pangasinan. Yun, parang, yun yung parang mine-maintain ko na status ng aking education sa nung high school po. So, nasasabi ko na medyo pressured ako nung high school ako sa sa education ko. Na wala akong time para mag-transition. Pero you mentioned na yung sinet aside mo muna yung mga ideas of transition. Pero aware ka Opo. na ng mga what age na maybe you wanted to transition na although in the future pa, pero may awareness na nagkaroon sa'yo at mga Meron na. Actually, nung pa ako, nung mga third year high school kasi nung time na yon may may junior and senior promenade. So yung mga classmate kong babae, mag-wear sila ng gown. So ako parang ay gusto ko rin magsuot ng gown, ng gown, ng mag-makeup, ganyan. So hindi ko magagawa yan kasi hindi pa ako nakapag-transition that time. So ang ginagawa ko, yung mga minimalist lang, maglalagay lang ng eyeliner, ng medyo magka-curler tawag dito, ng eyelashes, tas mag-lip gloss, mga ganon. So may awareness na ako na gusto ko maging babae. Yun po. Yun ang nasa isip ko na parang, ang magiging role ko is babae talaga. And, tawag dito, hindi ako nalito eh. Hanggang ngayon hindi ako nalito na parang, okay, gusto ko na magpakalalaki, something ganon. Hindi ako nalito. Ewan ko pero sa akin lang yun na parang, kasi yung iba may mga may mga confusions pa. Sa akin kasi nung time na yun, alam ko nang gusto kong gawin sa buhay. and okay, I want to ask lang, minention mo na naglalagay ka na ng mga slight lang na mga makeup gano'n, but I'm Opo, curious, like ganun. what were your hobbies na growing up? Like high school and up. Ako kasi tawag dito, hobbies ko ng high school ako. Aside sa tawag dito, kasi hindi naman ako mahilig hindi ako marunong talaga mag-makeup that time, pero marunong akong mag-sketch. And then na-discover yan ng mama ko, ng tita ko, nung parang may mga projects kami. Na ang dali kong mag-drawing. Hanggang sa ako mismo gumagawa ng damit ng aking mga paper dolls. Yung mga paper dolls ng mga paper dolls. Kasi collector ako ng mga paper dolls. Ako na mismo nagdo-drawing. And then yung time na parang nagkaroon na ako binigyan ako ng tito ko nireguluhan na talaga ako ng Barbie. Barbie talaga, as in yung Barbie doll talaga na ang ganda. Doon na ako nag-start na magtahi-tahi ng damit niya. Yun po yung aking pastime that time. Tapos, hobbies ko. Yun. Sumasali din ako sa yung mga intermission number, sumasayaw ako, gano'n. Yung just usual, teenager na nag-e-explore, ganyan. And I'm so playful din nung bata po ako. Sobra akong ang hilig kong makipagpatentero, ganyan. Yung parang hindi mo maiisip talaga kasi noong time na yon, ang tawag dito, I'm so free pa na makipaglaro sa mga aabutin ako ng hanggang 6:00 ng gabi, ganyan. So, sobrang po, yun. Ano yung paper dolls? Anong itsura niyan? Is it ikaw mismo gumagawa ng Paper mga dolls yung kasi natik po kasi, I mean, naman,
Sa akin po, ano nung time na yun, nung kabataan ko kasi, uso yung gano'n, yung may ano, parang Barbie daw siya na pinrint sa papel. Mhm. Mm. Tapos, ang mangyayari, ano siya, naka-bikini, naka-two-piece, ganon. Naka-two-piece yung babae, yung ano, yung Yes. paper doll na yan. And then, may mga damit din siya na tatanggalin mo doon sa parang, ano, binili mo na karton. Tatanggalin mo siya doon, tapos idadamit mo siya. Isasabit mo dito yung damit niya sa balikat and then dito sa may part ng bewang para hindi matanggal kapag nilalaro mo siya. Yun yung mga paper dolls na doon talaga ako as in nagagalit ang mama ko nung ano eh, kasi inuubos ko yung aking pera sa pambili ng paper dolls. Though, hindi naman siya nagagalit na mag-collection akong ganun. Nagagalit siya kasi wala akong binibiling pagkain ko di paper dolls lahat. Pag uwi ko ng bahay, ang dami kong mga bit-bit na ganyan. Ayan na naman binili mo, ganun. Something ganun yung ano, yung meron pa akong ano eh, yung lagayan talaga na parang attached case. Ando lahat ng mga paper dolls ko. Yun ang collection ko Mhm. dati. Elementary pa po ako noon eh. May sinasalihan ka ba na yung, kasi alam ko may mga LGBTQ na groups na parang mga Opo. organization. May sinasalihan ka ba na or sumali ka ba sa mga ganun na groups? Actually, yung tawag dito, hindi ka siguro maniniwala pero ano ko eh, yung tawag dito. Ang aking circle of friends is puro talaga babae. Wala akong naging close na mga trans, gay people. Lately lang ako na, anong tawag doon, yung parang na-expose, yan. Lately lang ako na-expose sa LGBT community. Kasi ang tawag dito, ngayon lang actually this 2025 lang ako na sumali sa ganyan, yung maging part ng LGBT sa amin ah, sa municipality namin. Though meron na way back 2017, 2016 po. Meron na akong I mean tinanungan. May mga ano na ako, mga acquaintances na ako na kaibigan na rin siguro, kaibigan, pero not that close. Pinagtatanungan ko kung paano yung mga tamang dosage ng hormones ganon. Doon pa ako nagpaturo. Pero wala akong organizations na nasasilihan. Opo, wala akong on my recall, wala talaga. Even sa college, wala. Kasi sa college kasi namin, wala naman pong mga ganong organization na LGBT sa campus namin. Sa barangay namin, wala din naman po. And then sa municipality namin, wala din po. And then nung time na yun kasi, bakit parang in-isolate ko yung sarili ko na parang puro girls lang talaga yung aking barkada. Up to now naman. Kasi ang tawag dito nakikita ko during fiesta kasi, alam mo yung mga, parang yung mga LGBT dati, yung ang susungit. During fiesta yan yung masusungit sila, tapos parang pag magtatanong ka lang sa kanila, magagalit sila. So ako, natakot ako. Ayoko kasi hindi naman po kasi ako yung natakot talaga ako. I mean, na-trauma ako na, ay ganito pala sila. I mean, masutungit pala sila. Yung parang manununtok, ganon. So, sabi ko, ayoko nung ganito, yung baka meron lang akong nagawang hindi lang nila nagawa na gusto yung ginawa ko, sabunutan ako agad. Parang ganun yung aking isip noong time na yun. So, ayun. And then, base sa mga nakikita ko na parang medyo sila, ang tawag dito, yung aggressive when it comes to mga pisikalan, ganyan. So, ako mismo, parang natakot ako. Which is, ngayon lang, recently lang, nung when I joined Binibeking Bayambang, 2025, 2025, 2024. Ang saya din pala, ang masaya pala. I mean, siguro nung time yun kasi medyo bata pa yung aking pag-iisip eh. Ngayon na medyo mature na. Masaya pala, I mean, grabe, nakakatawa din pala yung makulay pala ang buhay ang community ng LGBT. So, just recently, ngayon lang po ako na-expose sa organization ng LGBT. And it's curious no kasi may mention ka na masusungit rin yung um
yung Totoong iba ron. Ang mga what year yun siya, Page? high school. Hindi ko lang High alam yung school? ano, pero during my high school years yan, Uh, mga 1998, 99, gano'n, 2000, gano'n. Yun yung mga na-encounter ko kasi uso naman sa amin dati yung mga ano yung mga gay pageants, gano'n. So, nanonood naman po kami, nanonood naman po ako. And doon ko nakita na may mga trans people na pala noong time na yon na pwede ka nang magpahaba ng buhok. Doon ko rin nakita na parang, ah, pwede pala, sabi ko, wow, may ano pala, pwede pong sabihin, mayroon ng ano, boobs pala. Meron palang ano, pwede palang magpalagay ng magpatubo ng anong, hinaharap. So, parang sabi ko, wow, parang posible pala siya. And then, ang time na yon doon na nagsabi na parang, oy, bata ka pa, sabi ng tita ko, bawal ka muna mag-take ng ganyan, ha? Bawal ka muna mag-take. Kasi dati kasi uso naman po yung mga, anong tawag, contraceptives. Ayan. So, pinigilan ako na mag-take po ng gano'n. And I guess, ano no, bago lang yung sinabi mo na noon, wala pang mga ganun na groups. I guess bago lang yan yung mga LGBTQ na groups. Yes, Maybe, bago naman po. oo, yes. So, yung mga sinalihan mo, yung 2025 this year lang, okay naman sila, hindi, wala naman yung masusungit na. An, Kasi, ang no, tawag no, kasi, dito, sorry, Paige, kasi I've just heard na kasi yung wife ko medyo malapit rin siya sa mga sa mga gay na people, and I just heard from one na medyo may kwento siya sa akin na even sa community mismo may mga discrimination rin, may mga yes, ganun. of course. I mean, sa mismong circle namin, sa community namin, talagang meron, hindi maiiwasan. Nung time na po kasi yun, tawag dito, nung Becky days ko pa, ano po yun, ang tawag dito, kasi I was the only one na parang Sorry, post. post op, I mean, I am fully transitioned. And talagang ano, kasi nakalagay naman sa category na LGBTQIA plus community, pwedeng mag-join. I mean, trans. Hindi naman sinabi doon na bawal ang operada, hindi naman bawal doon na bawal ang ganitong ganyan. So, sila mismo, pinoprotesta nila ako talaga na hindi pwedeng isama yan kasi ano na yan operada na yan, fully transition na yan. Buo na yan. Yun ang term nila, buo na yan. So, hindi na talaga pwede yan. So, yung time na yun, parang they're talking behind my back talaga. And hindi ko na-gets bakit, tawag dito, hahantong sa ganon na parang di nila ako pwedeng ipasali dahil nga dun sa aking ah, fully transition na daw po. Yun, and then, alam nyo, sa amin daw kasi, ito lang po yung point of view ko. I mean, dinidisclaimer ko naman yun. This is only my point of view. Lalo na sa mga trans community kasi medyo ano dun medyo talagang high standard sila. Kailangan passable ka sa kanila. I mean, hindi ka talaga, ano ka talaga, I mean, may standard sila Dapat passable. Hindi ka dapat magiging halata ng ganito. Or else, ano ka, putyo-putyo ka lang na ano, na trans, ganun. Yun yung mga napapansin ko nung time na parang, ano na ako, ang tawag dito, na-expose na ako sa circle namin. Na parang, ay, dapat ganito yan. Ay, anak ko, ang laki pa ng muscle niya. Hindi pa ganun kalambutan. I mean, sorry for the word, parang, siguro hindi pa kayo familiar sa mga words ng ano, ng mga trans. Parang, hindi pa malambot, ganun. So, hindi pa talaga, I mean, ano pa yan, ano pa, nabubuko pa siya, ganun. Parang, makaklak pa siya, ganun. So, parang, hindi pa siya passable sa amin. Ganun po yung ano, yung sa trans community, specifically sa trans community, kasi medyo ano sila dyan. Very particular sila sa how you how you look like. I mean, yung ano mo, yung transition mo, kailangan pasado sa kanila. Which is ako naman, parang tama na, may ano naman, sabi ko tama naman, kasi ito yung ginawa ko So, kailangan, tawag dito,
magmukha talaga akong babae. Kasi, if not, parang kulang pa. Yun ang purpose ko eh, that bakit ako nag-transition. Which is, ang tawag nito, yun po yung aking point of view kasi may nababasa ako na it doesn't necessarily na mag-transition ka as long as you identify yourself as a woman. I still believe on that. Pero sa akin po, pinili ko to kasi gusto ko maging ganito yung itsura ko. Yun po yun. Ganito yung itsura. Gusto kong ganito yung itsura ko. Regardless kung yun po aking choice. Yeah. Yun Pero hindi po. ba is it yung community, it's about the parang helping each other. So parang all the more reason na may insights ka about yung transitioning ganun. So all the more reason na pasalihin ka, I think, right? Opo. Yeah. Mhm. I don't know. Hindi ko po alam kung bakit ganun yung rason nila. Na parang to discriminate me. Kasi nga, kasi alam nila na parang fully transitioned ako. Ganyan. Parang, ang nangyayari, bawal ka dito kasi kami nga parang ganun. Wala naman po sa qualifications na bawal po yung operada sa pageant. So ako mismo, though wala namang formal complaint, pero nakarating po sa akin yung usap-usapan na gano'n. And siguro I don't know if ever, kasi siguro sa kanila, kasi actually yung tawag nito, among the candidates talaga, I mean, even the org, dun sa namin, Binibeki organization, magkakilala sila. At ako lang po kasi yung parang, hindi ko, actually parang new face talaga ako sa kanila kasi ako mismo, after graduating ng college, tapos board exam, diretso na ako ng Taguig. So, wala na akong exposure sa Pangasinan, sa Bayambang. So, parang nagulat na lang sila na parang, meron palang ganito dito sa sa Bayambang. So, yun. Yeah. Kasi hindi naman I talaga guess ako ano naman yeah. Pero I guess meron naman talagang politics sa mga ganun, no? Na mga ano, yes like po. even yung Totoo po sa yun. ano. Mhm. Kahit ngayon lang yung mga trans icons, I mean, dapat kasi nauna kami. Seniority, ganun. Meron pa ring seniority sa trans community, sa LGBT community. There's still, meron at meron pa din po. Na parang, tumabi ka muna kasi kami yung nauna dito. Something ganun. Mm. Mga ganun po. And okay, so we can go na to your questions about your career page. So yung Ah, pinili mo is education. So what made you decide to pursue education? actually, yung first po talaga, hindi ko talaga first choice ang education. Ang first choice ko po is Bachelor of Science in Nursing. BSN po talaga ako. And yun, nag-exam po ako sa BSN. Dalawa yung choice ko. Kasi yung nursing kasi ng College of Nursing, ah, sa ibang bayan siya. And yung College of Education po, sa mismong bayan namin, merong university, which is yung Pangasinan State University. And nung time na po kasi yon talagang well-filtered po ang mga applicants, yung mga college students. Talagang pahirapan talaga makapasok kasi talagang ang parang tawag po dun. They, yung college, state university po na yon, ang focus lang talaga nila is education. So, nung time na parang naunang lumabas yung list of passers ng exam, nauna po ang education. So I took the opportunity, parang hindi ko na pinakawalan yung education. Though meron na po kasi akong background sa education kasi yung mga tita ko, lola ko ay mga teachers po ng barangay po namin. So parang siguro okay. Parang na-influensya din po ng very very slight lang. Na yun po talaga, I mean, yun po yung siguro out of lang, hindi ko talaga to parang pinili talaga ng gusto ko sa heart ko na magturo.
siguro parang, sige, ito na kasi yung ano yung malapit. Ito na yung ano nag-open na opportunity for me. So, why not grab it na lang? And then, siguro dahil hindi rin namin ma-afford na parang magimang bayan pa ako. Kasi dito sa State University, free tuition fee naman po. So, yun. Parang ito na yung pinili ko na course na na profession ang pagtuturo. Hanggang sa hindi na rin ako nakapag-shift, hindi na talagang tinapos ko na rin po siya. Yun po. Hindi ko naman pa talaga pinangarap na magturo na maging teacher. Mm-mm. Pero despite that, nag 15 years ka, right, sa ano. Yes So, po. yeah, pero wala namang ano, Tawag dito, ito yung, yung story, backstory about that. Anong time na parang, ah, first year ko of, teaching. Naging substitute po ako, regular substitute teacher. And, talagang nung first day ko pa lang talaga, kasi syempre first day of school, talagang maraming bata, ganyan. Naku, ako, na-shock talaga ako, na-culture shock ako na ganun pala ang pagtuturo as in, ang tawag dito, ganun palang mag-manage ng bata, na parang sari-sari yung bata, hindi, mahirap talagang mag-discipline ng bata, ganyan. So, tawag dito, nag-decide na ako na mag-quit first day pa lang. Ayoko na kako kay ate ko. Sabi ko, ayoko na ate. Tapos umiyak talaga po ako, as in sobrang iyak talaga ako. Sabi ko, ayoko na, ang hirap palang magturo. Mahirap pala talagang maging teacher ka. Kasi, nung time na yun talagang nagulat talaga ako. Nag-handle ako ng siguro mga 40 plus na na estudyante. Grade 4 ako nung time na. Grade 4 yung estudyante na yon. Kasi ang akala ko po kasi lang, magtuturo lang kasi yun naman po alam ko yung magtuturo lang talaga. Which is hindi pala. I mean, ang mangyayari, marami pa ang gagawin yung magdidisiplina ka sa classroom management. And then since yung break ng mga bata, kulang sa space, so magbe-break ang mga bata sa loob ng classroom, ikaw ang magpapatry, magbebenta ka pala ng mga pagkain sa kanila. Hindi ko alam. Tapos, yung mga records ng bata, aayusin mo, which is, sabi ko, akala ko ba magtuturo lang ako dito? Bibigyan lang ako ng subject, bibigyan lang ako ng topic, tapos ituturo ko. Yun yung alam ko nung time na yun. Yung pala hindi. Talagang buong bata talaga na na binigay sa'yo. Sa'yo na yan. I mean, cargo mo na yan. Ikaw na bahala. Mag-ayos ng papel niya. Magdisiplina sa loob ng classroom. Ingatan mo sa classroom. Alagaan mo sa classroom. Yun po yun. Na which is sabi ko, hindi ko kaya. Na parang gusto ko ng na mag-give up talaga ng time na yun. And then, hanggang sa parang parang napayuhan po ako ng aking ate. Parang, kung mag-resign ka ngayon, isipin mo yung yung proseso na dinaanan mo. Isipin mo kung paano ka nag-apply dito, pumunta dito nang wala kang kakilala, tapos natanggap ka. So parang sobrang swerte mo na para i-give up itong na to, profession na to. So yun, hanggang sa parang tama naman. And then, ang time na yun po kasi parang yung dala kong ating panganay, tawag dito, nag-asawa na, gano'n. So, parang ako yung tumayong breadwinner of the family. So, parang sabi ko, okay, tama naman. Parang hindi ko siya basta-basta bitawan kasi wala akong, walang, wala akong trabaho na agad-agad makukuha pag nag-resign po. sorry, what grade level yung tinuturuan mo pag-start mo? Grade 4 po. Grade 4. Grade 4. Right. Mm. And then may mga 40 students, you said, tama ba? Oh, 40 plus po yun ang Mm. naalala ko. Parang pa lang, initial po yun initial enrollment pa lang po yun. Mhm. Hindi pa kasama yung mga transferees, gano'n. Hindi pa kasama yung mga nililipat o yung mga ang tawag po doon sa amin kasi kapag 45 students, warm bodies. Yung mga nagpakita lang. Yung mga nagpakita ng mga bata, those are warm bodies. Pero yung nasa enrollment namin mismo, nasa 50 plus.
Yun. And yung reason ko bakit why it took me to 15 years hanggang ngayon dito pa rin po ako. Siguro nga, family factor din na parang tawag dito. Ito yung magiging ito na yung alam kong gawin sa buhay. Kapag nag-shift pa ako ng ibang trabaho, baka mas mahirapan pa ako. And then, for somehow naman, nakatulong naman sa akin ang pagtuturo. So yun, hanggang sa parang, siguro, ito lang, mga before pandemic, itong pandemic, na-realize ko yung aking yung purpose ko na parang, okay, kailangan pala ako ng mga bata. Yun eh. Parang sabi ko, kahit pala kasi nung pandemic na yon tawag dito, kahit may pandemic, talagang pinagpatuloy namin yung through online, ganyan. Which is parang never give up, parang never say die. Hindi talaga, walang virus, walang kailangan makakapagturo ka despite the virus. Na parang sabi ko, okay, parang kailangan ako ng mga bata. Yun yung aking yun yung aking parang naging ngayon. Hinahanap ko kasi yung hinahanap ko yung core ko nung time na yun. Ito pala yun, sabi ko, gusto kong hanapin dito sa sa pagtuturo. Baka nandito talaga yun. Hindi ko lang talaga nakikita kasi sobrang close-minded ako na parang I was too busy. Kasi nung time na yun, ah, yes, pumasok ako ng public school ng as a gay person. Hindi naman gay person, deep inside babae na talaga ako. Pero kasi since I cannot hindi pa talaga pinapayagan yung mag-transition ang isang teacher sa sa isang public school. So, I chose not to transition muna. And then siguro after kailan ba ako after 5 years po, 2012 po ako, 2011 po ako nag-apply as public school teacher. It took me, kasi 2015 po ako 2015 po ako nag-transition talaga. I mean, yung nag-advise ako, nag-seek ako ng advice kung paano mag-hormones, gano'n. And then, nag-breast augmentation ng 2016. And then, by 2017, pinurso ko yung SRS ko, gano'n. So, yung time na yun, I was too busy. Parang sobrang busy ko po talaga na parang mag-transition lang ang gusto kong gawin. And then magtuturo lang talaga ako. Yun lang ang gagawin ko ng time na yun. Hanggang sa sabi ko, okay, nakuha ko na. Sabi ko, okay na. Ako na, full transition na ako, ganun. Sobrang happy naman ako deep inside. Sobrang happy. Pero sabi ko, ang tawag dito, ano nang next page, ganun. Ano yung gagawin mo anong gagawin mong next? Tapos, after nyan, tawag dito, parang nag-reflect po ako sa sarili ko na parang, sige, ang tawag dito, since andito ka sa pagtuturo, and then nakikita ko kasi yung mga bata, how they are admire me talaga. I mean, kung paano nila ako parang paano nila ako i-praise dahil sa physical appearance ko, sa transition ko and all. Na parang, okay, hindi pala embrace pala ako nila. Parang well embraced pala ako ng mga bata. Hindi pala ako kukutsain or whatsoever. So yung sabi ka, okay, okay pala. I mean, love pala ako ng mga bata. So parang, in return, I'm gonna stay. Parang in return, talagang I will stay for them. Na parang, sige, kailangan pa nila ako eh. Ano pala, ang tawag nito, mas na-realize ko, okay, pag nakikita ba nila ako, namamotivate ba silang mag-aral? Yun yung, yun po ang aking iniisip na parang, okay, parang siguro namamotivate itong mga to, kaya siguro I have to stay pa. Mag-stay pa ako for pa, hanggang sa magre-retire na lang ako siguro, ganyan. So yun, na parang sabi ko, okay, na kasi yung time na yun, parang naiisip ko, parang parang ang sobrang hindi makatotohanan yung mga nababasa ko nababasa ko sa mga books na parang nagpapakabayani sa mga bata, ganun. Yung parang sinacrifice nila ah, yung ganun po, yung mga story ng mga teachers dati, nababasa ko. Ganun pala yun. Sabi ko, okay, may mga kanya-kanyang drive pala tayo. Kako, kanya-kanya tayo ng core.
And siguro dun sila namo-motivate. At siguro dapat ganun din ako, parang ganun. So, na-inspire ako nung time na yun, na parang yung in-accommodate nila ako, parang welcome nila ako ng sobrang parang natutuwa sila, na-amaze sila sa akin, gano'n. So, okay. Masaya pala akong gano'n. So, yun ang aking na parang I have to stay muna for them. Na parang hanapin ko dito, malay mo, may mga matutulungan pa akong mga bata, protektahan, gano'n. Yun po. Yun po yung aking nga. Hanggang ngayon naman, parang yun yung aking naging motivation na magstay pa sa pagtuturo. Na parang, sabi ko, meron pa akong magagawa sa sa education eh. Something ganun. Yun po yung aking tinatak sa isip ko na parang, kahit siguro trans ako, may magagawa pa ako sa education. Meron pa akong contribute sa mga bata, sa school, at yun, yes, I'm staying. Kasi nung time na yun talaga, parang, ayoko na, ako sabi ko, magre-resign na ako, ganun. Nung time na parang medyo na-burn out na ako sa school na puro lang paperworks, puro na lang, ang tawag dito, mga school forms, ganyan. And then, medyo may mga factors na hindi nakaka-motivate na mag-pursue pa ng pagtuturo. Kasi, iniuwi talaga namin ng aming trabaho. Hindi lang po kami talaga plain na magtuturo sa school, na parang gagawa ng lesson plan. The next day, magpaplano na naman kami ng gagawin, gano'n. Tapos, hindi lang talaga magre-record ng scores. Talagang gawa kayo ng mga reports, hindi lang po magpapasa ng mga grades. May mga kinukuha pang mga reports talaga, no, which is parang, sabi ko, ganito pala. Sabi ko, ang demanding ng time. Kaya yung ibang mga teachers talaga, hindi na nakakapag-asawa. Kasi ganito talaga, sobrang ang dami talaga, sobrang busy talaga. Kasi may mga coordinatorships pa kami. Binigyan pa ako ng science coordinatorship. So, I might as well parang perform that duty. Yun. So, Not to mention, where you at have to deal present, pa with, yeah, yung mga makipag-usap ka pa sa parents, di ba? yes po, mga Like ganon. Mga during, PTA mm, parents, mga PTA yes. meeting, ganon. Mhm. Na ako ngayon tawag dito, pa nag-iisip ako, na-appreciate ba ako ng mga parents ko? Or parang pakitang tao lang, ganon. Opo. Pero I admire that, no, because I always admire when yung mga tao na nakikita nila yung purpose nila on serving others. And Opo. I also support yung looking out for sa mga bata. Kasi meron din akong dalawang anak, and it's really about yung future generation, ganun. And Opo. yeah, it's a good thing na, and I support you for that, na pinursu mo talaga yan hanggang ngayon. Na you stuck to 15 years kahit may times na you felt like Opo. giving Ang up tawag na. dito, yes, parang parang wala eh. Ito na talaga yung alam kong gagawin, which is parang siguro nga, naging duwag din ako to take, parang to take risk. Pero sabi ko hindi. Ang sinabi ko sa isip ko nung time na parang na parang ayoko na burnout na ako. Sabi ko, meron pa akong parang feeling ko meron pa akong maiko-contribute sa DepEd, gano'n. And I just hope na sana meron nga, parang gano'n. So far naman ngayon, medyo positive naman yung mga feedbacks na yung mga winnings ko, may mga winnings naman ako sa mga contest, gano'n. And when it comes to my leadership naman, I was once a grade level chairperson. I mean, sa grade 3 parang ako yung chairman nila, grade level chairperson. Naging coordinator po ako ng feeding. And now, ngayon, sa science naman, ayan, meron akong regional, qualifier ng science, community news, sa journalism. Mm. So, yun, parang sabi ko, wow, ang tawag dito, meron pala akong mai-share pa. Which is parang positive sa akin yun, to stay. Parang the reason Right.
Parang isa sa mga reasons kung bakit I have to stay muna. So maybe that's why yung na-discover ka rin ng ano ng Pinoy Scientist because yung sa mga sinalihan nyo. Actually, ang pinakaunang na-discover po ako is yung umattend po ako ng seminar sa Mind Museum sa Global City sa ano dyan po sa Taguig. May nag-conduct ang Mind Museum ng ah, training sa mga science teachers of all levels. And siguro to their surprise, parang kasi siguro very hindi usual sa kanila na makakita ng isang LGBT member na nasa isang conservative field of profession, which is yung DepEd sa public school at nasa public school teacher pa kasi 'di ba sa Philippines, medyo hindi pa tayo ganun ka-open eh. Hindi pa talaga nagiging open and hindi pa talaga siya ang tawag dito, pinapayagan, accepted talaga. Reality check, hindi pa talaga yan pinapayagan. Hindi pa tayo ganun ka-vulgar to accept yung mga applicants who are members of LGBT. So parang nagulat din ako actually, sabi ko, ma, ang tawag dito, nagulat sila na parang, nung tinawag yung tunay ko yung pangalan, kasi syempre kailangan you have to write your name doon. And then they were expecting na parang ang tatayo is lalaki. And nung time na yon, nag fully transition na po ako nung time na yun. Basta nakita na, ma, is this really you? Something ganon. Na parang sila mismo talaga parang nagulat din na parang may mga nag-exist pala sa mga public setup, mga government offices. And ayun na, nung time na yon, doon na ako parang tinandaan ng office nila. And then may one time na parang may opportunity for me to share my story to my book chapter. Kasi yung isa doon, nag-aaral ata sa Australian National University. So, parang meron silang book chapter. Sa isang libro, may book chapter doon na parang kailangan yung mga scientists or mga science teachers na how they, parang paano sila sa isang classroom setup, yung paglaladlad nila, kung paano sila itrato ng kanilang mga colleagues and mga bata, ganyan. Paano siya nag-transition, paano ah, paano siya winelcome or paano siya yung reception ng bata, ng teachers, ng school mismo sa isang organization. Yun, doon ko na-share. Doon po ako unang na-discover ah, bago pa ako ma-discover ng Pinoy Scientist, na-discover na po ako ng Mind Museum. And okay, so since this book Santo na available, mabasa for I'm those sorry. na wants to read. Yung sorry, yung book na pinablish mo, saan to ma-access ng mga tao? Ma-access po ito sa website din po ng Australian National University. Mhm. Ando Yeah. po, book chapter lang, parang paglaladlad, paglalahad, Mhm. at pagkakakilanlan. Something ganun Yeah. po yung chapter na yon. And Mhm. actually, anim po kami. Anim po kami na mga members of LGBT na nag-come Yeah. out. And ako lang po yung trans po doon. Yeah, good. It's good na mention mo itong book. So we can go into that uh, topic na. But first, gusto ko lang tanungin, Paige. You said na yung DepEd hindi pa siya open sa Yes po. LGBTQ community. Anong Way reasons back. nila for that? Way back po kasi parang kasi yung image, pinangangalagaan nila yung image ng teacher na dapat ang isang teacher nasa Magna Carta na parang ang teacher kailangan they portray the dignity of their profession na parang ang kinikilala lang nilang gender is lalaki at babae lang. Yun din yung naturo din sa amin.
sa professional education. Siguro yun din hanggang sa yun yung pinanghawakan din siguro ng aming department. And siguro that since naman ang tao na I mean as the day I mean as the time goes by naman, nag-evolve naman lahat. Lahat naman po tayo ay nagbabago at parang change is inevitable. So parang might as well mag-adapt din sila. So parang slowly, parang nagiging open. Pero hindi talaga dadlad, talaga naging open. Napapansin ko sa DepEd kasi hindi talaga sila yung very openly na parang, okay, everybody's welcome to apply, something ganun. Wala silang ganun. Parang, pa rin, nagiging maingat pa rin sila. Kasi though meron na, I mean, meron ng mga DepEd orders, mga policies, at nakalagay na talaga doon na we are welcome. I mean, andun na po lahat. Pero yung to broadcast, I mean, para ipamalita sa lahat na parang they're not that, ano pa, proud. Parang hindi pa sila ganun proud ba yung tawag doon. Parang hindi pa sila ganun talaga. Ayaw pa nilang hindi pa nila talaga yung parang i-broadcast talaga na, uy, pwede na. I mean, na, deep inside kasi di pa rin. Binabawi pa rin ng kanilang parang tulak ng kabig ng dibdib pa, bibig, something ganun. Hindi pa talaga. Ay, yun ang aking yun ang aking observation. Wala kasi kami yung parang, ang tawag doon, yung parang legit talaga na okay na, accepted na siya, na na, nasa memo na ng I mean, nasa mandato na ng DepEd, na everybody's welcome. May mga I've read a lot of memorandums, DepEd orders and policies regarding sa gender and development, ganyan. Naka-cover naman po siya. Pero hindi pa rin talaga, wala pa rin pride. Hindi talaga siya well marketed. Na syempre pag hindi talaga siya alam ng mga tao and then yung LGBT community, they will always think na parang hindi pa rin talaga welcome. Kasi hindi pa talaga hindi unlike sa ibang mga projects na parang may inclusivity na ganon, pwede nang ang mga special people with special needs. Pag sa amin na parang pagdating na sa mga LGBT, wala na. Walang emphasis na tinatawag, hindi talaga ine-emphasize. Parang hindi pina-priority. Hindi kasama sa priority list ng aming department. Yun lang po yung aking parang based on my observation. So that was yung before pa no, pero I suppose ngayon mas accepted na siya. Yes po. So far Mm. ngayon, ang tawag dito, meron na talaga. Meron na po talaga. I mean, mas na ngayon, accepted na po talaga ngayon. Yeah. And parang ang tawag dito, inclusivity, parang inclusive na rin po. Meron na po talaga. And Hindi lang sige, talaga siya so parang hindi talaga, yung mga ganong mga mandates ng DepEd, hindi pa well, parang siguro kami mismo, parang hindi talaga kami hindi pa na ganun ka-knowledgeable about doon. right. Kayong iba, hesitant pa na mag-apply, Mhm. ganun, mag-come out. Hesitant pa Yeah. silang mag-come out. Mhm. Yeah, so with that, I want to ask you lang, Paige, like prior to yung sa you transition fully, like paano ka winelcome ng mga peers mo and ng school in general? Welcome. Kasi alam naman nila kasi unti-unti na ako nagpapahaba ng buhok ng time na yon. Na parang, actually pa, bago pala ako mag-transition, nagtanong-tanong talaga ako sa mga colleagues ko, mga co-teachers ko. Pwede ba? Sabi ko, pwede bang magpahaba? Ganun. Pwede na bang parang okay ba na parang gusto ko kasi mag-transition. Ganun. Gusto ko magpahaba ng buhok, gusto ko maging babae, ganun. So yung iba,
Parang, ay, hindi pwede. Kung if ever na mga ganyan kasi baka mag-apply na school. Hindi pwede dito yan kasi public school yan eh. Mag-private ka. Ganun po yung sinasabi. And then may meron namang isa na parang, go! Ano ka ba? Ngayon, ano na tayo, may God na tayo, something ganun. Meron na tayong gender development, may gender sensitive na tayo, ganyan. So, yun ang pinanghawakan ko. And nung time na yon may nag-support sa akin. Medyo mas mataas sa akin ng ano, ano, ano ko siya, grade level master teacher. Na very open siya, na parang tuwang-tuwa siya sa akin, na parang magta-transition ako, ganun. So, ang nangyari, doon na ako nag-start na parang mag-transition, magpahaba na ng buhok, mag-ipon for my breast augmentation, and for my SRS, gano'n. And hindi, doon naman po tayo sa lahat, hindi talaga lahat i-welcome ka. Feeling ko nga 75% eh. 75% ang aming, sa school namin. Hindi talaga. I mean, may mga ano din na okay lang, pero behind my back, talagang nag-uusap sila na parang, bakit pinayagan siya, gano'n. Baka, ano yun yan, tawag dito, mawala ang respeto ng kanyang parents. At syempre, ang kanyang tinuturuan ay bata. Yun ang mga wording sila na parang, tinuturuan niya bata, baka gayahin siya. Gano'n. Mag-create ng confusion sa mga bata yan. Something ganun po yung mga, hindi naman, derogatory ba yan? Pero on my part kasi medyo ang sakit-sakit sa akin nun, na parang, sabi ko, ano ba, yung pagtuturo ba kailangan dalawang gender lang, ganun. Hindi ba pwedeng ang gayahin nila sa akin yung purpose ko, ganun. Sabi ko, hindi ko intensyon na parang ilikaw yung mga bata. Pero kasi I know yung ganito na issue page, hindi naman closely follow ko, but I've heard yung sa especially sa USA, no, meron din silang ganito na issue. Pero ang issue mismo mismo ng mga conservative, say ng mga parents, is maybe takot sila na i-influence mo daw yung mga bata na parang yun nga yung sinabi mo na i-influence na parang maybe i-brainwash or something na sabihin nila na Parang, there's no such I thing mean, as parang girl and boy na parang fluid lang daw lahat. Is it pero is um, that something ba na you're also telling your students or hindi naman? ako kasi nung time na yun, I was handling, grade 3 pupils. So, ako mismo, parang, dinisclose ko na sa kanila. Na parang si teacher, ang tawag sa akin ay ganito. Si teacher ay isang trans woman nag-undergo ng series of operations just to look like this. Ganun. And si teacher, kailangan mo siyang i-educate kasi si teacher, dating lalaki. Hindi ko naman sinabi na parang babae na ako ngayon. Si teacher, ang preference niya ay maging babae. And si teacher, simula ngayon, tatawagin niyo na siyang ma'am. And then, kasi nung time, ito pala, when it comes to pronouns, nung hindi pa ako I mean, hindi pa ako passable, na parang hindi pa talaga ako matatawag na ma'am. Ano ako, I mean, yung pronouns ko is general. Sabi ko, I prefer na tawagin niyo akong teacher Page instead of calling me sir or whatsoever. Sa general term ako, which is teacher. Yun ang aking Yung time na parang hindi pa ako nagta-transition pa. So yun. Sinabi ko talaga, I mean, kasi sa mga bata, I mean, naniniwala ako na matuturuan ng mga bata. Matuturuan sila. And then, so far, ngayon, ang reception ng mga bata sa akin, sobrang positive naman. Yung mga struggles ko na parang, pumatay ba ako ng tao para sabihan ako ng ganun. And Na then parang yun nga yung sinasabi nila na
Sorry. Yes, may gusto ka sabihin. Tapos ang sabi pa sa akin is, tawag dito, huwag ka na lang mag-ano kasi concern kami sa'yo. Ganyan. Pero sabi ko, kung concern kayo sa akin, di ba dapat pinapakinggan niyo rin yung aking side na parang hindi lang yung sasabihin ng tao. Yun yung aking mga which is, ano ba yan? Parang ganun. Di sana kung, ay, okay lang sana kung constructive yung the way they, parang the way they comment about me. Pero hindi eh. Co-teachers ko pa yung nagsabi. Na parang indirectly, hindi sinasabi sa mukha ko talaga. Pero dumarating sa akin yung ganong factor. Yung mga ganong mga bagay na sabi ko, parang it breaks my heart. Sabi ko, wow, galing pa yan talaga kay tinuturing kong ano yan. Ganun. Yung time na po yun, talagang sobra akong, gusto ano ba yan? Bakit sa Hindi ba yan hindi ba yan bawal sa hindi nila kasi alam na parang before ako mag-transition, before ako planchado lahat, ninegotiate ko lahat sa sa principal ko, sa division office, sa mismong division namin, nakipag-usap ako sa kanila if pwede akong magpa-opera and all. And okay naman sa kanila. Sa mismo talagang co-teachers ko lang talaga yung medyo, alam mo yun, yung medyo, sila yung kahit nga mga co-teacher ko na mga, they're so much against about my gender. Kahit yung mga gay na co-teacher ko. Buti na lang ngayon, parang nag-get along naman kami ngayon. Pero dati talaga, parang, pati na kasi siya magganyan na lang, ganito, ganyan. Maging gay na lang. Ganun po. Yeah, and then yung after mo nagpag-transition na page, kasi 'di ba sinabi nila na ang concern nila is baka malito pa yung mga estudyante. Pero based sa Yes experience po. mo, nalito ba yung mga estudyante about sa gender after mo pag-transition? Actually, hindi eh. Kasi na-handle naman sila. They weren't, hindi talaga sila na-confused about my gender. Kasi from the very beginning, in-explain ko na sa kanila kung bakit naging ganito si teacher. And proper education lang talaga sa mga bata. Hindi talaga malilito ang mga bata. Kasi at ako mismo hindi naramdaman ko yung reception ng mga bata sa akin eh. Na automatic, ganyan. Uy, wag mo na anin si ma'am, ganito, ganyan, yan. Alam yung yung hand in hand talaga. Yung talagang iniisa-isa ko yan. Every yearly ko talagang pinapaliwanag. Which is sa akin mismo, sabi ko, siguro, at some point, naging burden sa akin yung kailangan kong i-disclose lagi yung aking pagkatao sa mga bata. Yun. Pero throughout times naman, sobrang happy ko kasi ang tawag dito, very minimal yung na-receive kong ah, discrimination sa mga bata mismo ha. Mas malala pa ang na-receive kong discrimination sa mga co-teachers ko. Sa mga bata, sobrang gustong-gusto ko yung nila. Kasi siguro, na-amaze siguro mga bata na parang, oh, meron kaming teacher na maganda. Ganun, parang may teacher kami na ganito, si Ma'am Page, ganun. Excited na ako maging teacher siya. Tapos, yung ganung mga comments, doon yung doon nabubuhay yung aking motivation to stay pa. Ganun. Sa mga bata talaga, sabi ko, wow, meron pa palang ganun. Hindi ko, pero feeling ko naman, bata is very genuine. Kapag nagko-comment ng ganun, genuine eh. Wala pang yan eh, wala pang hidden parang hidden purpose na parang, ay, hindi naman ganun. Ang alam ko sa mga bata, very genuine sila when it comes to parang giving compliments, appreciation sa mga lahat ng bagay. Genuine talaga ang mga bata. And I'm so happy na andito ako to educate them sa mga ganun, na parang people like me do exist sa isang
bansa, sa isang ano, sa mundo na 'to. Parang hindi ano, hindi kami yung parang, parang sakit na dapat i-prevent, gano'n, na parang iwasan, gano'n. Na parang we deserve something parang normal life also na we are experiencing also, gano'n. Ang Right. galing nga, eh, kasi sabi ang tawag dito, every time na na-e-educate ko silang gano'n, nakikinig talaga sila. And wala yung indirectly na gayahin niyo ko gano'n, gano'n, walang gano'n. Walang gano'n kasi hindi naman talaga dapat gano'n yung pag-educate sa mga bata, dapat proper explanation lang sa kanila. Yun. Yun yung aking ano, yung aking experience. And Yeah. then siguro may mga ang tawag dito, sa kasi may mga topics talaga sa science na medyo nata-touch ng mga LGBT, something gano'n. Dun ko na ano, ini-insert talaga. Na parang kapag may nakita kayong ganito, like me, wag yung ano, wag kayong maging selective. Sabi ko sa kanila, wag ako lang yung irespeto niyo ha, ako sa kanila. Parang kapag may nakikita kayong mga trans people, wag kayong selective mga anak, ako sa kanila. Dapat kung ano yung respeto na binibigay niyo sa akin, ibigay niyo rin sa kanila. Which is very ano, parang medyo touching sa akin kasi tawag dito, at least na ano sila, very well educated yung mga bata na yun. Parang ang ganda ng reception nila sa mga sinasabi ko. Yun nakakaano lang din, nakaka-motivate lang din na parang kailangan talaga meron at merong mga tao na constantly na nagre-remind sa mga bata. At this early age talaga, kasi hindi naman grade 6 na ako ngayon, grade 6 na yung hawak ko ngayon eh. Kaya medyo pa-entra na sila ng medyo adult ah things na ano. So yun, dun ko ini-insert talaga. May senior high rin ba? Junior high sa school ninyo? Yes po, meron Mm. po. May Mm. junior high school kami. And then, planning na magkaroon ng senior high school kapag may expansion ng, kasi may mga school buildings kami for condemnation na eh, kasi magpapatayo na ng hanggang 7th floor. Baka mag-open kami ng senior high school. At saka ano yung mga bata, ano yan eh, lalo pag sa school, kasi siyempre nakikita nila ako ganyan. Alam na nila, kahit hindi ko sila estudyante, hindi ko sila yung ano, hindi grade level, I mean, hindi ko estudyante sa grade level mismo. At mga lower grades, feeling ko ano na ako, ikikwento na ako ng mga ate nila or kuya nila, kaibigan nila. So pagdating na sa akin, hindi na talaga bago. Ay kilala na talaga nila ako. Sabi ko, okay, ang galing ka. Something ganun. And then, yung isa lang, what about yung, um, kasi yun nga, yung sa concern nila, what about sa mga bata mismo? Do you think na parang nako-confuse na rin sila sa gender nila or hindi naman, like parang it's just normal for them na may mga Hindi, trans, wala may akong mga boy, napapansin may ako. girl. Yeah. Ito, may mga ano ko talaga. Siguro hindi po kayo maniniwala, pero may mga ano na sa grade six talaga sa amin. May very open na sila ay mga lesbian na ayaw ng magdamit, ng magpalda ng uniform, ayaw ng mag-blouse. Ang gusto ay ah, magdamit ng lalaki. So, ako naman, sa akin mismo to ha, sabi ko, pumasok yung ganyang bata, ni-receive mo yung bata. Sabi ko sa mga nag-handle ng ganong mga LGBT kids, I mean LGBT students. Kasi nung nag-enroll ang bata sa kanila, ganun na. So, ibig sabihin sa bahay mismo, pinayagan na siya na magsuot ng ganito, nagpa-enroll ang bata ng ganito ang suot.
Sabi ko, i-receive nyo, I mean, ko, tanggapin nyo sila ng buo ako sa kanila. Hayaan nyo. Alam nyo kung bakit nagkakaroon ng ganyang maraming mga bata, maraming mga LGBT teens at students. Ito sinabi ko sa mga co-teacher ko to, base rin sa aking sa aking, hindi naman kami pare-pareho ng experiences sa buhay nung bata kami. Pero base din sa akin to kako, na the more na pinipigilan mo ang isang bata na LGBT na wag ganito ganyan, wag na ganyan, lalong napanghihinaan ng loob ang bata at ayaw talagang pumasok kako sa kanila. Parang kaya nga dumadami po, sabi ko sa kanila, dumadami talaga yung mga out of school youth na LGBT members kasi sa ganyang mga comment mismo ng mga teachers na parang, ay hindi pwede. Kailangan mag-ano ka palda ka, magpaganan-ganan ka. Sabi ko, ma'am, wag po ganun, kako. Kung nireceive mo yung bata ng ganyan, ibig sabihin sa bahay mismo pinayagan na yan, kako. Na ang mga mismong parents niya ay aware na ganyan ang gender ng anak nila. Sabi ko, though sa ating school talaga, wala naman talagang sinasabi na we have to welcome, we have to entertain na, oh, ito, LGBT, tanggapin na natin. Walang ganun pa talaga sa amin. Pero pag may gano'n na merong isa lang naman o dalawa, wag na natin pigilan. Kasi malay natin, alam nyo ba na mas masaya na kapag malaya yung bata na i-express niya ang kanyang sarili sa isang sa school mismo. Alam niyo po ba nagiging nagiging mas productive kami, mas lalo kaming nagaganahan na parang mag-aral pa kapag yung walang pumipigil po sa amin. Sa aking mismo sarili ko, yun ang aking naramdaman. Na the more na parang maraming sumisita sa akin, the more na parang napanghihinaan ako ng loob at ayoko nang magtrabaho, ayoko nang pumasok, ganyan. So, hindi kailangan ng bata yung ah, pagko-correct ako sa kanya na ito lang ang gender mo. Kasi hindi naman dapat nakabase lagi sa gender when it comes to education kako sa kanila. Na parang, yun, alam niyo po ang tawag nito. Though siguro hindi naman siguro lahat ay naiintindihan kung ano yung gusto kong pinupunto dun sa bata na yun. Pero yun yung ang tawag dito. Yun na parang sa kanila mismo, okay, sige, ganun na wala akong magagawa. Gusto ng bata yun. So hanggang sa yung bata hinayaan na namin siya magsuot ng panlalaki na damit, gano'n. Nagpolo na talaga siya and sobrang happy naman kasi hindi naman lantaran talaga na parang, oh, pwede na kayong maging ganito pwede ng ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa kanila, sa ngayon, sabi ko, kung medyo may nararamdaman kayo na parang, ay, gusto ko maging babae, gusto ko maging lalaki. Sabi ko, mga anak, hindi yan isang araw lang. Ganun talaga. I mean, ako mismo ganun yung aking explanation sa mga bata. Sabi ko, hindi lang isang oras yan na pag-iisip. Ako mismo mga anak, it took me 25 years para mag-transition, para baguhin ko ang aking sarili. Dapat ganun din mga anak, yung inyong ah, perspective na parang, okay, kaya ayokong magmadali, kailangan kong pag-isipan pa. Kailangan mentally, emotionally, lahat ng aspeto mo sa buhay, kailangan ready ka. Yun yung aking laging sinasabi na parang, mga anak, huwag niyong madaliin ang inyong transition. Kung ano man ang gusto niyong maging, yung inyong gender preference in the future. Ngayon, sabi ko, mag-focus kayo. Enjoy ninyo yung pagiging bata ninyo, mga teens ninyo. Huwag kayong magpa-pressure sa society, kako sa kanila. Huwag kayong magpa-pressure na parang, wag niyo madaliin mga anak. Kasi the more na minamadali niyo yan, sabi ko sa kanila, the more na magkakaroon kayo ng maraming mistakes sa buhay. So yun talaga mismo yung aking mga wording sa mga bata. Na nakikita ko kasi may mga bata talaga malalambot. May mga bata na parang, ma'am, nagkakagusto ako sa babae. Babae yan ha. Ma'am, nagkakagusto ako sa babae, ganito, ganyan. Okay, that's normal. Baka may something sa kanya na parang na-attract ka. For example, ang ganda ng mata or whatsoever.
Ganon din kapag, ma'am, alam mo ba ma'am, ganito ganyan, gusto ko magpahaba ng hair. Okay, anak, pwede naman yan. But it will take time, kako sa. It will take time, anak. Hindi yung basta-basta ka na magpapahaba ng buhok without parang considering things, ganyan. So, just enjoy the moment, kako sa kanila. Kung kaya mo nang mag-transition, then go. Kung talagang desidido ka na transition, go anak, sabi ko sa kanya. So ngayon, for now, ang emotion mo, kontrolin mo muna, sabi ko sa kanya. Parang, kasi ako nung time na yun ka ako, nag-enjoy talaga ako sa aking, sa childhood memories ko and teenage life ko, sabi ko sa kanya. Di ba, ang saya naman, di ba? Kahit hindi ka babae, nagkaka-crush ka, sabi ko sa kanya. Napapansin ka naman ng crush mo, di ba? Something ganon yung aking mga sinasabi. Ganon kasi ako ako sa kanila. Nagka-crush ako sa mga lalaki, sa mga classmates ko. Pero still, di ba nagiging kalaro ko nga sila eh. Ako sa kanila, nagiging kalaro ko sila. Nakakausap ko naman sila. So, what's the difference? Kung anong difference nung dapat kailangan ba pumunta ka sa kanya, kausapin mo siya na babae ka na? Kailangan ba kapag nakipaglaro ka sa kanya, lalaki ka na agad? Hindi ganun anak yun, kako. It is a process. Mahabang proseso yan, kako sa kanila. Yun yung mga bagay na parang sinishare ko sa kanila as a trans person na parang intindihin nila yung kanilang yung kanilang gender preferences sa buhay. Lalo't mga bata pa kayo. Sabi ko mga anak, sabi ko, wag mo nang masyadong mature ang inyong pag-iisip. Yun po yung aking mga nasasabi sa kanila. Yun po. Yeah, you know what? That's good advice for people na who are confused or maybe wants to transition. Kasi yun din yung issue ngayon sa on some societies na masyadong maaga lang daw yung pag-transition na ibang mga bata na at an early age, immature pa. And yun sa yun, katulad na sinabi mo, minamadali. And that's actually a good advice na sinasabi mo na pag-isipan muna. Yes Right? po kasi yung tawag dito, sa base sa aking karanasan kasi ah, hindi ko minadali. Though may mga inspirations na ako sa buhay. May mga gusto na akong gawin sa buhay, pero hindi ko na madali. Because wala pa akong mga resources. I don't have the means and the resources to do it. So, naghintay talaga ako. I mean, lahat planado. Yung ginawa ko sa buhay ko ngayon is planado lahat. So, yun yung gusto kong iparating sa kanila ng mga anak. Ang inyong mga yung buhay natin, dapat yan pinag-iisipan pa ng ng matagal. Tsaka mag-enjoy kayo, sabi ko sa kanila. Alam nyo, ang tawag dito, na-realize ko ngayon, sabi ko, dapat pala mas nag-enjoy pa ako nung time na bata-bata pa ako. Kasi ngayon, medyo pressured na tayo eh. Habang tatanda kayo talaga, marami na kayong mga responsibility sa buhay. So ngayon, wag kayong magpa-pressure mga anak. Gawin yung mga nakikita nyo ngayon about sa akin, sabi ko, nakikita nyo ngayon, kung anong meron ko ngayon, gawin yung inspirasyon. May-inspire kayo sa akin. Hindi yung ganyan na agaran kayong ay, gusto ko ng ganito, ganyan. Wag ganun, anak. Ala kasi sa akin, may mga bata ako na nahandelan na talagang openly, babae, openly gay, openly parang gusto ko na magpa-trans, ma'am, ganyan, ganyan sila. So, yun lagi yung aking Tsaka sabi ko, make sure, sabi ko, i-secure mo muna ang iyong Awan ko, parang sabi ko, i-secure mo muna ang future mo. Asikasuhin mo muna ang education mo, ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Sabi ko sa kanila, magiging kasi tayo mismo, tampulan talaga tayo ng tukso, kako, lalong-lalo na kapag wala tayong pinag-aralan. Pero mababago lang ang imahe ng isang ah, LGBT member kung alam nila yung credentials nila sa buhay. Kung alam nila. Kasi ako mismo po, anong tawag nito? Pag nakikita na kasi nila na parang I'm a teacher, ganon. Alam nila rumespeto po talaga. I mean, despite what is in between in me, despite ng gender ko ay ganito, alam nilang rumespeto sa uniform. Sa uniform na mismo, alam nilang rumespeto yung mga parents ko and mga bata.
So, ganun din dapat mga anak. You have to secure your education, your future. I-make sure ninyo na hindi kayo dapat parang ah, walang butas para kayo ay tuksohin at maliitin ng mga taong medyo hindi ba ganun ka-open sa ating mga kasarian. Kasi yun po ang sinasabi ko na parang kailangan talaga mag-aral muna anak. Kailangan yung education nyo muna. I-secure nyo yan. Kasi kapag may maganda kayong edukasyon, magkakaroon kayo ng magandang trabaho, you have all the means and the resources, madali na lang sa inyo yan. Yun po yung, at yung ganong age ha, though hindi ko alam kung naaano nila yun, na parang naiintindihan nila lahat ng sinasabi ko, pero still sabi ko, kailangan kong sabihin to. Sabi ko kasi yung tawag dito, kahit hindi to part ng aking kahit hindi siya part ng aking subject, kailangan kong Mm. sabihin eh. Kailangan kong magbigay ng payo, lalo na sa mga LGBT students and kids. Yun. Yun lang If po yung yeah, quick question lang page, if what age would you recommend na mag-transition ng mga people? eto po kasi sa akin naman kasi is ako to be honest, sobrang late bloomer po talaga ako. I was 25 years old that time nang nag-decide ako to transition. Siguro sa akin, mas earlier pa siguro. I mean, kung talagang yung bata is decided na to transition talaga. And kung meron naman talaga siyang supportive parents to support all the kasi ang transitioning is actually a luxury. Luxurious po talaga. It will take you money and the effort and the time. Kung kaya na ng bata at early age and merong guidance ng magulang at yung bata mismo ay tawag dito, talagang yung nagkakaroon na siya ng mental illness dahil hindi na siya makakapag transition, then why not? Pero for me, kung talagang sasabihin ko yung exact, I mean yung specific age, kailangan mag 18 years old muna siya. Kailangan 18 years old po siya kasi tawag dito, at least ah yun yung start ng pagiging adulthood. I mean, lahat ng mga decisions siya sa buhay, na niya, tawag dito, parang sa kanya na. I mean, meron na siyang say doon na parang, okay, parang sa isang mature person na parang makakapag-decide na siya sa sarili niya mismo. Yun po. Para maantay na lang niya siguro. Kasi pag early age, like 12 years old, kung hindi pa kaya talaga wala pang pera to seek medical advice. Kasi kailangan din yan eh. So, hindi pa dapat talaga. Yung meron ka bang instances na maybe may mga kids na hindi pa sila open to say na gay sila or ganon, na nade-depress sila, and meron din iba na parang mas open sila na mas masaya sila? Can you say na meron mga situations or Bata. instances na yan nangyari na ganon, na ma-prove na yun nga, mas better talaga to open up? Meron po ako kasi meron akong nahandelan. Though hindi ko naman siya advisory. Hindi ko talaga siya nahandelan mismo sa akin mismo yun. Subject teacher lang nila ako. Tawag dito, yung parang, ma'am, sabi niya, tawag dito, gusto ko maging ganyan sa'yo, ganun. Parang, gusto ko maging tawag dito, magpahaba na ng buhok, ganun. Sabi ko, ano ba nafe-feel mo ngayon? Ako sa kanya. Ano naman, ma'am, tawag dito yung parang, gusto ko sana, kaso nga lang, ayaw pa ng parents ko. Tapos parang pa sa school. Ganun. So, ayun anak. So, mag-decide ka, sabi ko. Kung may mga
may mga humahad lang pa, sabi ko sa kanya. Sa tingin mo ba magiging masaya ka sa gagawin mo? Ganyan. So, sinasabi ko sa kanya yung mga nilalatag ko po, I mean, nilalatag ko yung ano, yung mga factors na makaka-apekto sa desisyon mo. And pag mga ganun kasi, tawag nito, okay, nalilinawan sila. Nalilinawan po sila na parang, okay po, ganyan. Parang ganun. Tapos sabi ko, sige, mag-enjoy ka lang. Sabi ko, alam mo, kung gusto mong gumalaw na parang gusto mong maging babae sa isang uniform na ganyan, bakit hindi, gawin mo yan, kako sa kanya. Yung parang, kasi sinasabi ko sa bata na yun, sabi ko, wag mo nang ano yan, wag mo nang pigilin yan, kako sa kanya. Kung gusto mong kumending, kumending ka ng kumending. Ganun ko sa, ako kasi yung ganun eh, yung parang, okay, ito na naman siya, ganyan, ganyan. Alam mo anak, kung diyan ka masaya, sabi ko, okay lang, sabi ko sa kanya. Enjoyin mo yan. Kung may mga bagay kasi na hindi natin nagagawa ng, hindi natin nagagawa. For example, yung ganyan, o magdamit ka ng pambabae. Pero di ba nagagawa mo namang ano, edi, o kung i-kending mo na ng i-kending, ganyan, di ba? Maging girly, kahit sa mga kilos mo, i-girly mo na lang, ganun ko sa kanya. Dawi ka magsalita, okay lang, sabi ko sa kanya, wag mong pigilan yan. Ganun ko, yun ang sinasabi ko sa kanila na parang, may mga bagay na hindi natin nagagawa, pero may mga ways tayo may mga paraan naman tayo para, tawag dito, i-release yung tensions, gano'n. Para i-release mo para yung outlet mo, di ba may mga hindi tayo nagagawa, di maghanap ka ng ibang outlet, kako sa kanya. Ano yung mga ipit-ipit, mag-ipit-ipit ka dyan kung gusto mo. Ayan na, yung ano mo yung lip gloss mo, ganyan. Puputulin mo na kung gusto mo yan talaga, sabi ko sa kanya. Basta hindi yan harmful sa skin mo yung ganun lang po talaga, okay lang yan. Tapos may mga times sa parang sinasabihan din siya na parang, ay nako, bading yan, gumagano nga sila. Ako bahala dun sa mga classmates mong yan, ha? Kung binubuli ka nila. Basta, as long as, ano ba nangyari? Bakit ka nabully? Bakit ka nasabihan ng ganon? Baka ikaw naman mismo ay nagtaray-taray ka din ng walang dahilan. Yung ganun po, yung parang tag dito, kasi hindi magre-react ang mga classmates mo kung ikaw mismo, maganda yung pakikitungo sa kanila. Sabi ko sa kanya na parang nire-reverse ko sila, meron ka ba talagang ginawa? O kung if ever na wala talaga, then that's the time na magme-medal talaga ako na parang kakausapin ko siya na hindi proper yung ginawa niya sa'yo. Yung ganun po. Yung mga ganun bang factor na hinahanapan ko talaga kasi sige okay lang yan anak. Kasi yung mga girly-girly niya, for example, maglalagay siya ng mga sa notebook niya, okay lang yan. Ganun ko sa kanya. Yung mga, kasi uso dati yung sa mga backbag, maglalagay-lagay ng mga itinutukso daw siya sa gano'n, yung mga stuff toys na huwag mo silang pakialaman ka ako kasi masaya ka dyan. And then naman, ma'am, gusto ko talaga ng babae, ganyan-ganyan sila. Ito naman, mga babae naman, parang mga bisexuals. Gusto mo ng babae, ganyan-ganyan siya. Bakit? Sabi, babae ka naman gumagano ko sa kanya. Hindi ma'am, kasi yung ganito ganyan. Okay lang yan, sabi ko sa kanya. And tawag dyan ay bisexual ako sa kanya. Kung bisexual ka, okay lang yan, sabi ko sa kanya. Basta, ang tawag dyan, huwag mong pabayan ng pag-aaral mo Naging inspirasyon mo yung mga crushes mong ganyan. Doon ko inuunti-unting parang inaano na parang, ay, bisexual ka ba, anak? Kasi sa grade 6 po talaga, alam na nila na ma'am, bi ako ma'am ganun siya. Something ganun po. Mga Nas, ganun yung mga ano, encounters ko mhm. sa mga bata. And ako mismo, sabi ko, ang tawag dito, parang, I don't know kung natutulungan ko sila sa mga sinasabi ko, pero at least nag-guide ko sila ba? Na parang, sabi ko, susuportahan ko kayo hanggat wala kayo naaapakang tao. Hanggat hindi pa talaga naaapekto ng pag-aaral nyo. Andito lang ako. Pero kung eto magta-transition ka nga, pero titigil ka sa pag-aaral, wag na lang. Ganun po yung aking sinasabi, no? Wag na lang, anak. Sabi ko, kung matigas ang ulo mo dahil sa ganyan, wag na. Kahit ako mismo, hindi kita talaga tayo tolerate. Ganun po. Ganun pa rin ako. Parang pro-education pa rin po ako. Pero sa school ninyo, like, marami bang bata na lumalapit sa iyo ng ganito na cases? Or
ng mga Ano instance lang, or hindi naman? wala, ang tawag dito siguro mga konti lang naman, isolated cases lang. And siguro Right. sa isang klase, siguro may dalawa, ganyan. Dalawa na Aha. malambot, gano'n. Right. Dalawa na parang tahi-tahimik lang, na akala ko Mm. babae. May Mm. mga ganun lang po. Hindi talaga sila openly na parang, actually ganun yung ginagawa ko. Parang, wag, sabi ko sa kanila, yun nga parang ang ginagawa ko. Hindi ko kino-confirm, sabi ko, ay, ano to, sabi ko sa kanya. Kasi may mga, may mga, ang tawag dito, may mga bata, ngayon lang, this school year, merong bata sa akin mismo na parang, Ma'am, okay lang ba na parang maglagay ako ng ganito, ganyan? Sige, okay lang anak, gawin mo na yan, sabi ko. Kunin mo, estudyante ko po to ha, na parang, at saka ito pa, pinayagan ko na rin siya kasi yun namang sabi na niya, ang magulang nga niya mismo, hindi siya pinagbawalan. So, bakit ko pagbabawalan? Ayun, naka-uniform naman yung bata. Tapos pero naglalagay siya ng mga scarf, tapos meron siyang nagsusuot na rin siya ng mga black shoes ng pambabae. Sabi ko, okay lang yan. Diyan siya magiging masaya eh. Kasi kung pinigilan ko yun, baka hindi na yan pumasok. Sabi ko, mas gusto ko na pumapasok siya. Mas gusto ko na nakikita ko siya dito sa loob ng classroom. Yun nga, Yeah. yun po yung aking Mm. na parang, very naman sa akin kasi, mm, ano, supportive naman ako. Pag alam Right. kong magbe-benefit yung bata Mhm. What about, quick question lang, what about yung mga parents page? Wala naman silang issue sa sa iyo akin na po. teaching them? Yeah. Na may Hindi, marinig ka? wala po akong Okay. wala pa akong so far, ah, f- ah, from the day one of my transitioning up to now, wala pa naman akong naririnig na negative feedback sa kanila. Like, ay, Right. ayoko maging Mm. teacher yan. Walang Mm. ganun. Ang lagi ko naririnig is, ang tawag nito, masayang teacher, ang ganda-ganda ng teacher ng anak ko, gumaganon-ganon sila. Mm. Yun yung naririnig ko lagi sa kanila, na parang sabi ko, masaya ba yun? Sabi ko, compliment Mm. ba yun yung gano'n na parang, ay, si Ma'am Page pala yan. Oo, yan Though ako kasi, sa loob ng classroom, kapag medyo na ako, kasi kailangan pa rin ng disiplina. Talagang terror. I mean, hindi ako terror. Siguro talagang kailangan kong ipakita kasi sa isang sa teacher po talaga, sa pagiging teacher, wag mong ipakita yung soft side mo sa mga bata kasi they will take advantage to that and mawalan ng classroom management sa classroom. So, hangga't maaari, wag kang iiyak sa harapan nila. Hangga't maaari, kailangan tough ka lang kasi ikaw yung sasandalan ng mga bata. So, ako mismo, nung time na pag mga first day of school, kailangan hindi ako ngumingiti, gano'n. Para Right. susundin nila ako. Kailangan Yeah. meron pa rin akong image of, authority, Yes. na parang kailangan ako yung teacher nila ako. Hindi pwedeng ka-level nila. So ako mismo, sa school, mahigpit talaga ako. Sa loob ng classroom, mahigpit talaga ako. Yun po, yun. Sobrang higpit ko sa mga bata when it comes to discipline, classroom discipline. Right. Kailangan kong higpitan ng mga yan. Mm. Yun po. Yeah. Yeah. Sa mga parents Yeah. ko, wala akong negative Mm. feedback. Wala Yeah. talaga. So far, wala pa akong naririnig at wala pa rin akong napaparating sa akin na negative feedback regarding about my gender preference and identity. Yeah, yeah, I guess I'm glad na narinig ko rin yan from you na kasi yun nga ang iba na parang issue nila masyadong stricto, but like I can see the value na sa being parang authority na sa mga kids or sa yung those that you are teaching or ganun, di ba? Okay, so I want to ask you questions lang more on sa issues sa society page. Apo. Like such as this one kasi yung sa yun nga sa previous na episode, it was more on yung sa point of view ng gay person but not as a trans. So what about yung sa mga public toilets? What do you feel about that?
Kasi di ba yung issue natin dyan is ano na yan. Ako po talaga ha, kasi may mga establishments na parang they're creating a one ano, parang all gender, all gender restroom. Parang sabi ko hindi, I'm not in favor of that. Like kasi ano ako mismo sa sarili ko, I identify myself as a woman. So bakit kailangan ko pang group yung self ko sa isang in a general sa CR na yun. So yung third gender CR, hindi talaga ako in favor na parang ano na yung ano ko pinaglalaban ko na parang yung gender ko na woman, dapat yun inormalize siya na parang babaya ako eh. Dapat dito ako sa baba, ano, dito sa woman talaga na hindi dapat yun hindi siya necessary to create another uh, CR for us na parang yun. Hindi naman sa in favor, like, siguro parang I still prefer na dapat dalawa ang gender, dalawa ang CR for two genders only. And yes, ako po, I identify myself as a woman. So, hindi ko i-isolate ang sarili ko na dito na nga lang ako kasi hindi ako pwede sa babae. Dito ako sa ano, third gender CR. Sa akin, hindi po. Hindi talaga kasi ah yun yung aking ano eh, nasa loob ko, na babae ako. So, doon ako sa CR ng pambabae. Yes, yes po. Eto po ha, I mean, hindi naman pa sa pag-ano, pero sa sobrang, siguro nag-aalan yung star sa akin na parang hindi ko na-experience yung ganyan. Do ako mismo sa loob ng ano kasi, sa loob ng pag nagpa-public toilet po ako. Pumipila po ako sa ano, sa mga pambabae talaga. At pumapasok po ako sa pambabae. Wala akong narinig ng mga something na ano, as long as ako mismo alam ko mag-behave sa isang ganong establishments. Siguro yun lang siguro yung aking comment lang. Kapag nasa public place ka, kailangan you know how to behave in a public setup. Kailangan i-imbibe mo. Kung sinabi mo nga, di ba, na you identify yourself as a woman. So you live with it. I mean, wag kang maging balbal. I mean, wag kang maging bulgar sa isang, kasi that creates parang something na parang yung disturbance sa mga tao. Kaya nag-create sila ng gano'n. Kaya nagkakaroon ng gano'ng mga comments, mga side comments sa amin. So I don't know the real story behind those mga recent na mga parang issues regarding sa pagsi-CR. Pero ako mismo, I haven't experienced yet sa mga gano'n na parang hinarang ako ng guard, hinarang ako ng ganito. Wala pa po. So far, wala pa naman. And siguro yun nga, siguro sa mga ano, sa mga kapwa ko trans na parang they have to imbibe. I mean, i-imbibe nila na parang i-embrace nila na parang dapat babae sila kumilos, babae sila gumalaw, babae sila how they portray yung how they carry themselves sa public setup. Kailangan makita rin nila na sinasabuhay namin yung gusto namin, yung nasa loob namin, dapat sinasabuhay din. Yun po yung yun lang po yung para sa akin. So, Right. so far wala pa naman po. I mean, Mhm. not to brag, pero kasi hindi naman talaga ako to binabrag eh. So far wala pa naman po talaga. Right. Pero it's also safe to say na meron ring trans people na who prefer yung third na CR ganun, 'di ba? Hindi naman across the board na Ah, yeah. okay, yes. Ang tawag dito, kung may mga ganun po talaga kasi parang parang nafe-feel nila na parang doon sila magiging safe, na Right. parang doon sila nagiging parang wala silang dahil less issue ba
Kaya nagpe-prefer na lang sila sa ganong setup na parang dun Right. sila si CR. Mm-hmm. Ako kasi ayokong malabel eh. Ayokong malabel as ano, na parang, kasi yung ano ito lang po I mean, creating that CR kasi, yung third gender CR, parang pinapatunay lang namin na parang kami yung issue. Parang we create the commotion. Kami yung, Yeah. kaya nangyari yung ganyang ano, kaya nagkaroon ng ganyang CR kasi may problema talaga sa amin. Ayoko ng gano'n na parang, ay problema pala yun. Ayoko isipin na problema pala yung paggagawa ng CR na yan. Okay lang sana kung yan is ginawa yan out of ano tawag dito, dahil part siya ng structure ng building. Hindi yung dahil nagkaroon lang kasi ng issue kaya nag-create sila ng ganyan. So yung akin mismo, sa akin parang pakonsuelo lang ba ang tawag doon, yung parang okay. Nagkaroon kasi ng problema kaya may ganyan eh. Ayoko nang isipin ng ganun. Doon hindi talaga ako yung parang wag nang ano yun niya. Ang isip ko lang time na yun, parang let's be fair ba na parang let them live their normal lives naman, na parang wag nang ano, tawag dito, wag nang i-big deal yung mga ganong, kahit yung pagsi-CR man lang, wag nang i-big deal. Right. So Mm-hmm. yung time na yun kasi sa akin, parang ayokong mag-CR doon kasi ang niisip ko ng time na yun, nagkaroon kasi ng issue regarding that. Kaya nagpatayo sila ng ganyan. Which is sabi ko, dapat wag nang i-big deal yan. Wag na lang i-big deal kasi ano, deserve din naman namin, parang deserve namin the treatment na gusto namin makuha. Siguro, I think deserve po namin yun. Right. Pero perhaps it's also again safe to say na eventually you see yourself healing naman from all this experience. Yes po, parang unti-unti ko na rin na-accept na parang sabi ko, may mga bagay din talaga na hindi ko makontrol eh. Sabi ko, ayoko magpaka-stress dyan. Right. Something ganun. Mm-hmm. It's good. And again, few more questions na lang, Paige. What about yung gender pronouns? Kasi like sa West, sa um US, sa Europe, ganun, may mga preference sila na to call them like different yung aside sa he or she, ganun. Meron pa ibang ina-add na pronouns. What do you think about that? Sa akin kasi, very important sa akin ang pronouns. I mean, ang tawag dito, anyway, ano sa akin yan, big factor po sa akin. Kasi yung tawag dito, that's the reason, yun ang reason kung bakit ako nag-transition. Para yung treatment na gusto kong makuha ay makuha ko talaga. Yung tawagin akong ah, miss ng she. Yun yung purpose ko kung bakit ako nag-transition. It's because gusto kong ayoko nung malito yung mga bata na parang, ano ba tatawag ko kay mamba? Or ganito. Something ganon. So parang pinush ko maging ganito, pinush ko mag-transition para matawag talaga na ma'am or miss, ate. So yun, so very important sa akin ang pronouns. Like, kasi dito nagkakaroon ng confusion kapag sabi ko, ay tawagin mo na akong, wag na lang ganito, wag na lang ma'am, tawagin mo sa akong ganitong ganyan. Sabi ko, bakit ma'am? Ibabae ka naman. So ayoko ng ganun na parang magtatanong pa yung bata. Dapat automatic. Pagkakita nila ako, ay babae si ma'am. So, ma'am, yun po yun. Yun po yung aking parang point of view regarding sa pronouns na parang very important sa akin na kailangan ganito ang itawag mo. Kasi yun ang nakikita mo. Kasi yun yung yun yung parang sa akin yun yung parang unti-unti kong, nung una hindi ko talaga tinatanggap. Ngayon, sabi ko, these are the things that I cannot control. So, I just let it slide na lang. For example, sa isang dahil nga hindi siguro sila aware. For example, sa mga, tawag dito, sa mga tellers, mga ganon, sa mga bangko, ganyan. Siyempre, pagkakita na lang ganyan, siyempre, di ba, yung mga bangko kasi, parang as a sign of respect, parang, parang
tawag dito, nagtatawag sila ng sir, ng ma'am, ganyan, ganyan. So, pagka kayo ng ganyan, so parang, Sir Paul Jing, ganyan. Tapos, pag nakita nila ako, shit, sabi ko na ano na naman ako ng ano, ng sir. And then, pag sa restaurant, kapag medyo nabibigla yung mga waiters and waitress. Pag-una pa lang, pag-una pa lang na parang natawag akong sir, okay lang. Kasi hindi mo ako kilala. Pero ang the next, pangalawang beses ako na parang nagpunta doon or nag-request for ganito at sir pa din. Then, sa time na pang gusto kong ano sabihin, doon talaga ako nagsasabi, ma'am, sabi ko sa kanya, pwedeng ano na lang po, ah, it's a miss, kako sa kanya. Hindi ako sir, sabi ko sa kanila. Something ganun talaga. I mean, kinokorek ko po sila in a very respectful way ha. Na parang, ma'am, ganito, ganyan. Ano na lang po, sabi ko sa kanila. If ever na, ano, hindi ako comfortable, nakakarinig ako ng sir, sabi ko sa kanila. Ma'am, baka pwedeng miss na lang or ano, kung talagang nalilito po kayo talaga sa akin, sabi ko. Kahit ano, first name basis is okay. Kung talagang hindi talaga pwede, hindi kayo sanay sa ganito, ganyan. So, yun. So, parang, sa akin kasi ano parte ng buhay ko to na parang, yes, ito yung rason isa sa mga rason kung bakit nag-transition ako. Kasi gusto kong matawag na ganito. Kasi yun ang gusto kong ano, yun ang gusto kong buhay. I mean, ito yung gusto kong buhay talaga. And I don't want, sabi kasi nila, parang, sa sobrang kaartehan nyo, nag-create ka ng, ano, ng confusion eh. Eh kung ano talagang ganito ganyan, sabi ko, kaya nga meron tayong tinatawag na educate. Sabi ko sa kanila, parang, you have to educate them. Kung talaga yung mga, eto, siguro matatanggap ko kung yung mga tao na yun ay hindi naman sinasadya at hindi aware sa aking gender. Pero kung yung mga tao na talagang alam ko naman, kasi ano naman I know to spot the difference between yung sinasadya at sa hindi. Pag sinasadya talaga, talagang doon po ko aalma. Pag sinasadya na talaga, yung paulit-ulit na lang, doon po ako medyo parang, okay. Kaya nga I have to parang gumawa ng action regarding dan sa mga ganyan nilang ginagawa. Um, okay, so I guess we can go to the last uh, question that I want to ask you, Paige. Any final message that you want people to hear about being a trans? Being a trans woman. Ang tawag dito, siguro po yung sa mga tao na parang hindi pa well educated regarding our gender identity and expression. Just be kind. Choose be kind in terms of actions, words, kasi hin- yung pinagdadaanan ng isang trans person, ah, hindi siya yung parang amounting to, ang tawag dito yung hindi ganun kadali to come out, hindi ganun kadali para i-express yung self mo. Hindi nyo alam kung gaano kami, parang buong 10 years kaming ah, nag-ipon ng lakas ng loob para mag-come out. Tapos sa isang salita lang na maririnig namin, mawawala po lahat yon. So, I mean, trans people are very genuine individuals. I mean, parang we also exist. And hindi kami demanding talaga when it comes to treatment. Parang ang gusto lang namin is to accept us as normal people also. Yun. So, I mean, we are humans. Parang ang mangyayari niyan is kung ano yung trato nyo sa isang normal person, sana ganun din po sa amin as trans and as one of the members of the LGBTQIA community. And then to all trans people na parang hindi pa talaga sila yung wala pa silang lakas ng loob to come out or yung mga trans people na parang
medyo hesitant pa sila to live their lives. Just be yourself and tawag dito, ipakita nyo na parang yung gusto nyong gawin, yung gusto nyo, yung gusto nyo maging sa inyong mga pagkatao, kailangan you have to live with it. Like, isabuhay ninyo kung ano yung gusto nyong, yung ginagawa nyo sa yung pagta-transition, ganyan. Kailangan ang tawag dito, isabuhay nyo yan. And tawag dito, pahalagahan nyo din na parang i-maintain nyo, yung i-maintain natin yung dignity ng ating, ah, yung ating gender preference and expression. Like parang, para maging ano tayo, hindi kasi yung respeto, hindi talaga yan ano, ini-impose. So, kailangan makita rin nila sa atin na may respeto tayo sa sarili natin para may respeto din tayo ng ating kapwa.